bike na to, only in the Philippines. Yes. Naka OZ na 17. Ayan. Naka 17 na R1 Max. With this R1 na All-ins. Yun yung matindi dyan, boy, di ba? Pang R1 yung mga kinabit. Yung sa suspension, all-in suspension, OZ Racing. 15 kasi yung stock, pati ba Sara? 15 din. Yes, 15. So, ito 17s na. Pogi, no? Laway sa personal eh, no? Ay, madampay ah. Parang hindi T-Max. Mga interested bumuo ng ganitong setup. Magkano nagastos mo? Yung matapang, oo. Ay, matapang. Kunti lang yan. Alam mo, ako na magsasabi. Sabi ko 1M, lumampas na ako dun, pre. What is up, Brokey Store here? Again, we are back with another video. Kasama natin si Jeff. Jeff, yan. Kita ka. So, siya yung inutangan natin si CBR. Hindi. Sinamahan natin si Jeff kasi may pipick upin sang pipick upin natin yung T-Max niya. Ewan ko ba anong pinagkakaabalahan nitong taon to. Pucha. Hindi ko alam na ganito ah. Dito tayo ngayon sa Red Tag Motor Shop. So, they do custom work sa mga big bikes. Any bikes in short, di ba? So sila yung gumawa dito sa T-Max na makikita nyo later. Tinanong ko si Jeff ha, ito, walang yabangan to ha, pero magkano na nagastos mo dito? 50,000. Wala. Mukha mo. Kanina ko 50,000. Sabi niya sa akin kanina, lampas 1 milyon. Hindi naman siya, itong taon to hindi mayabang eh. Hindi talaga siya, hindi siya pagyayabangin ha. Talagang there would be people na talagang gagastos na mga ganyan. Na hindi ako yun. Aabangan ko nilang ibenta niya ulit to. De, pero kakaiba yung mga upgrade kasi na ginawa dito sa bike. Makikita nyo later. Oo. Pogi, no? Laway sa personal eh, no? Ay, madampay ah. Parang hindi T-Max. Pogi, ano? Tangin, ang ganda. Napaka-pogi, boy. Sir Jay kasama natin. Ay. Siya yung nag-custom nitong T-Max na 2023 ni Jeff. Pero medyo medyo OA. Ewan ko, walang matinong taong gagawa nito sa totoo. Sira ulo talaga nito. Ito yung mga kinabit dito, medyo talagang medyo malala talaga. So discuss natin kung ano yung mga ginawang upgrades na hindi mo usually na makikita sa isang T-Max, no? Ano ba, Sir Jay, medyo special dito sa T-Max na to? Marami. Unang-una yung engine nito, hindi na siya stock. So upgraded na yung throttle body, yung clutch system niya, naka-jet prime na to lahat. Tapos yung mga piston niya, naka-high compression na. Yung intake, air intake niya, naka-starker na siya. High starker na velocity stops. Velocity stops na siya, naka-Malossi high flow filter. Tapos yung sa engine niya, naglagay kami ng oil pressure gauge para makikita natin yung function ng oil kung pag nire-rev mo siya kung bumabagsak ba o tumataas. Oil cooler. So may oil cooler siya. Sa ilalim. Para yung engine natin efficient palagi kahit sa high speed, long run. Yung pag-under ng kahit na traffic ka, yung pag-under ng fan, lalamig yung oil mo, yung engine mo siya. Yan. So, in short mga brokies, kahit heavily modified siya, kahit gamitin mo siya sa city-city ride or long ride, yan, palag pa rin, di ba? Functional pa rin siya in short, di ba? Technically, kasi part ka nagka-high compression piston tayo ng engine. Madaling magmangin. So,
Although meron lang oil cooler na PFD ng mga Maxxis cooler, Max. Pero nagdagdag tayo para mas hindi lumalaka. Ayun, parang bumukas ka agad yung... Ayan, nag-under na yung fan. So yung cooler, lalamig na siya. So yun as I've mentioned, di ba? Yung mga ganito kasi minsan hindi na siya nagiging functional, mahirap na gamitin, di ba? Yes. So ito, pwede pa rin. So one thing special dito sa bike na to, only in the Philippines. Yes. Naka OZ. OZ na 17. Ayan. Naka 17 na R1 Max. With this R1 na All-ins. Yun yung matindi dyan, boy, di ba? Pang R1 yung mga kinabit, yung sa suspension, all-in suspension, OZ Racing. OZ Racing. 15 kasi yung stock, pati ba Sarah? 15 din. Yes, 15. 15. So, Ito, naging 17s na. Di ba? Grabe. Pwede na siyang pang-truck. Oo. Yak, di ba? Maganda na siyang pang-truck kasi Malapat na sa ano. Pirelli Corsa na dual. Naka-ano rin to mga brokish, katulad nung gulong natin. Naka Rosso 4 Corsa. Diba? Sa likod, ganun din sir, no? Sa likod naman kasi, ang kagandahan, ayan, no? Hindi mo naman madalas makikita sa T-Max to. Pero, as Sir J mentioned, ano to eh? Parang 2016 nyo pa ba in-start? Yung mga Yung ganito? pag-convert ng chain Oo, sa naka- mga belt type driven na scooter. Ayan, naka-chain na ito siya. naka-chain na to. Oo. So, 520 na chain. Usually ginagamit sa mga 750 to 1000 cc. Pati yung R1 na Sprock. Max, R1 na sprocket. Na Ang Sika. ganda, grabe. So, ano bang magiging tulong if ever, kunwari yan, palit ka ng chain sa mga ganitong... Ano to? Maxi scooter ba tawag sa ano? Maxi scooter. Oo. So, ang benefit nito is, syempre pag belt driven, madaling maputol. Tsaka, ano to, long life. Tapos, ang isang maganda dito sa chain driven, napapalitan mo siya ng sprocket. Kumbaga versatile siya, mas madali siyang yan. Kailangan mo ng torquey, Oh. lagay ka ng more teeth. Kailangan mo ng high speed, bawas ka ng teeth. So, interchangeable ng teeth ang sprocket nito. So, tapos yung yung kadena, syempre makakapili tayo ng mas high-end na kadena like ito, DID siya, no? naka V-Rosy na. So pag V-Rosy MotoGP grade. Ibig sabihin yung tensile strength niya mas mataas compare sa mga ordinary. Kung ordinary 4,000 yung tensile strength. Pagka V-Rosy nasa 9,000 yung tensile strength niya. Tapos yun All-in, suspension sa likod. So, walang ano. Ewan ko ba dito kay Jeff kung saan kinukuha yung pera? Siyempre, pagka mag-convert tayo ng ganito, hindi natin madadala sa mga shop na kasi yung conversion ng ganito Medyo komplikado, no? medyo complicated siya. Dapat matibay, trusted, matagal nang ginawa. Like ito, gawa namin tong extension na to para humaba yung swing arm. So plug and play siya. Kayo po nag-customize yan, ano? Yes. So, Kasi sa chain mga brokies, kayo lang po ba yung gumagawa ng conversion dito? usually dito sa Pilipinas talagang kami lang kasi kami nag-start. Merong bumibili sa ibang bansa na try namin pero madaling Kumbaga hindi siya ganun ka-durable like inano namin, pinatibay pa namin yung conversion. Ang galing, ang galing. Ayan. Hindi ako masyado, kumbaga hindi tayo masyado familiar sa mga maxi scoots na ganito. Pero nung nakita ko sa personal itong kay Jeff, grabe. Puchang lala. Malala ka talaga, promise. Pag nakita mo siya personal, iba. As in, pangalupit. Ano ba mga ginawa? Ito, exhaust. Yan. Tapos yung exhaust system niya, over racing, made in Japan. Japan to, Japan. Tapos, ang ganda, no? Parang burn tip lang na titanium, no? Titanium. Grabe. Tapos itong HYB galing kay Yelsam. So MotoGP style. So naka-quick release siya. Papalit ka ng pad.
Parang mas maganda pa ito sa CBR natin. Ang galing ano? Nakaka-amaze. Tapos meron mga part na forged carbon ano? Yung forged carbon naman, ang gumawa niyan, si Boss Carbon, si Juni Chavez. Juni Chavez ang gumawa niyan. May conversion din palang ginawa sa sprocket ano? Kasi yung belt sprocket, yung stock niya, syempre belt, hindi siya pwede. So, ito yung ginagawa naming fabrication. So, ito pang 530, meron pang 560, kasi iba-iba yung tip. Kayo na po gumagawa niya? Oo. So, ito, design talaga namin to na pinatibay, full steel. Tapos, pagka na-finish product na siya, ipapa-oven pa para mas tumigas pa siya. So, yung paggawa nito, kung makikita nyo, parang imported siya. Ayan. Pero dito lang yung ginagawa. Sa machine shop nyo lang mismo? Oo, dito. Yeah. Ito kasi mga brokies dito lang mismo yung pinakagawa nila. Ayan. So, ito yung raw. Kung makikita nyo siya, raw. So, pagka natapos siya, Ganito na yung makalabas. ito na yung magiging finished product. So, ayan, paano siya. So, ito yung master machinist natin. Yes, sir. Si Doraemon. Si Jun. Malalim ang bulsa niya. So, lahat ng sabihin mo, tutukutin niya sa bulsa niya. Finished product, ganito. Ang galing, ano? Ito mga brokies, naka-Rizoma stealth mirrors. RC ano ba to? Corsa Corta. Siyempre, dalawa. Di ba? Tapos ito, ano ba tawag mga titanium na ano? GR. Hindi ko na naiintindihan sa totoo lang yung mga pinagkakabit dito, pero napakalulupit. Di ba? Yung brake system sa harap, naka-Brembo na nickel. Holdings ng front shock. Kaya nga, di ba? Ito yung sinasabi sa inyo pang R1 mga brokies na all-ins. No? Pati yan. Pati 320mm na Brembo. Tapos yung Tapalodo, stock ng T-Max. So, syempre, hindi yung plug and play sa R1 na Max. So, naging plug and play siya dahil sa Galing. Galing talaga. Tsaka sobrang ganda niya sa personal promise. Soon, mag-ano tayo dito. We'll do a full walk around again. Tapos, first ride impression. Pero substitute na to. Yun pala. Kaya yung power ng engine nito, ganito kalakas. Syempre, hindi siya magiging ganito kung hindi dahil kay Sir Lucius Patiligan. Lucius na naman, boy. Si Sir Lucius talaga main ng power. Kasi tinono ni Lucius to eh. Actually, yung ibang parts naman na to galing kay JYP. Tapos yung paint Si Ryan Sipal. Ryan Sipal. Yun din yung tumira ng RSP4 ko dati. Tapos to kay AGM Scooter. Custom works, di ba, si Ryan? Tapos kay Mark Yu to kay AGM. Ito galing sa Panpay Exos. Kay AGM Scooter. Mga interested bumuo ng ganitong setup. Pagkano nagastos mo? Yung matapang, oo. Matapang. Kunti lang yan. Alam mo, ako na magsasabi. Sabi ko 1M, lumampas na ako doon, pre. Hindi siya nagyayabang, ganyan lang talaga. Talagang may mga taong mahilig lang na ewan ko ba. Di ba? Ganda ng T-Max mga brokies. Etong seats naman ito, stock lang no? Or stock lang no? Ganda. Hindi tayo masyado familiar, sabi ko nga sa mga maxi scoot, mga ganito, pero iba to boy, promise. Napakaganda. Invite muna lang sila sa page mo, sir. Red Tag Moto Shop. Ito yung located dito sa Tondo. So, actually, hindi naman siya mukhang shop. Ano siya eh, pagtingin mo, pagpasok mo, pag nasa labas, parang bahay, pero pagpasok mo, ano siya, shop siya. Medyo low-key. Low-key lang si sir, pero po siya, matindi-tindi yung mga ginagawa nyo. Di ba? So, kung meron kayong mga modification na gusto, small bike na hindi nyo mabili sa market, dito kaya namin gawin lahat yan. Especially pagka mayroong mga machine, like yung mga mugs na palalaparin. So, i-convert into
non-ABS to ABS. So gumagawa kami ng mga ganun. Pag hindi natin ibebenta yung super, may super do kasi ako gusto kong ipapalitan yung headlight. Yun, kaya nyo rin yung mga custom. Kaya yan, basta may mga publication, JB publication, ang shop namin, ang page namin, Red Tag, JB publication. Kaya yan, basta may pambayad ka, boy. Ah? May budget. Sa may budget, tulad nito, oh. Tucha, napakawalang yan ng T-Max nito, grabe. Again, we'll do a quick walk around with this bike. Testingin natin sa kalye, pero syempre kalma-kalma lang tayo kasi hindi rin talaga pwede biro-biruin tong motor na to eh. Hindi, may video kami nito na more than 200 yung takbo. Pero usually ba sa T-Max, anong tinatop speed niya? Pagka hindi nare-remap, 180s, medyo matagal bago siya. Gapang na dumaan. Not unlike pag na-remap, tapos na modified yung engine, nilagyan ng mga throttle body, piston, everything, tapos na-remap ni Sir Lucius. Ayan. Talagang Damunyo. power niya. Damunyong motor, grabe. Pero ang ganda niya. Labas yung power and all. Looking at the bike, talagang pang show pero functional, 'di ba? Ganda. Sir, thank you. Nice meeting you. See you soon pag may budget na ako. Sarap sa pakiramdam pag motor mo yan. 'Di ba? Kaso hindi sa atin yun. Mahaba, no? Batin natin. Buwat na lang konti. Ayaw. Wait, konti pa. Bet, ikaw malakas ito. Puta, problema nga talaga. Kumaba. Oh, yan. Problema natin. Mahaba, ano? Paano natin bababa kayo niya? Sheesh!